Ang kwentong ito ay nagsisimula sa isang maliit na baryo sa gilid ng syudad, kung saan nakatira ang isang 8 taong gulang na batang lalaki na ang pangalan ay Liam. Tahimik si Liam, mapungay ang mga mata, at may kakaibang talino na hindi agad napapansin ng karamihan. Mahiyain siya, hindi palaimik, at mas gusto niyang mag-isa, nagguguhit sa lumang kwaderno o nag-iisip ng mga bagay na wala namang pumapansin. Kasama niya sa munting barong-barong ang kanyang ina na si Maritz at ang kinakasama nito na si Rodel, isang lalaking mainitin ang ulo at laging may dalang inis sa katawan. Wala mang dugong nag-uugnay sa kanila, palagi niyang ipinaparamdam kay Liam na hindi siya parte ng pamilya. Si Maritz naman, isang simpleng tindera sa palengke, pagod na pagod sa araw-araw, at madalas nakakalimutan ang pangangailangan ng sariling anak dahil sa kagustuhan na sundin ang bawat gusto ni Rodel. Minsan, tila mas minamahal pa niya ang lalaking iyon kaysa sa batang dapat niyang inaalagaan. Tuwing umaga bago pumasok sa eskwela, tahimik na gumigising si Liam. Wala siyang baon maliban sa kaunting tinapay kung meron man. Hindi man siya pinapansin ng ina at laging tinatalakan ni Rodel, hindi siya nagrereklamo. Sanay na siya sa sakit. Sanay na siya sa gutom. Sanay na siya sa katahimikang mabigat sa dibdib. Ang hindi sanay ang puso niya ay ang pagtawa ng mga tao sa kanya. Sa eskwelahan, hindi siya naiiba dahil mahirap lamang sila. Naiiba siya dahil iba ang pag-iisip niya. Habang ang ibang bata ay naglalaro, siya ay nag-iisip ng paraan para ayusin ang sirang laruan ng kaklase. Habang nagtuturo ang guro, minsan naiisip niya ang sagot bago pa maibigay ang tanong. Ngunit sa halip na hangaan siya, tinutukso siya. Liam! Luko-luko ka, sigaw ng isang kaklase. Ano ba yung itsura mo? Laging madungis? Wala ka kasing nanay na matinong nag-aalaga sa'yo. At iyon ang pinakamalalim na sugat na hindi niya maibsan, ang pagkilala sa kanya bilang isang batang walang halaga. Isang batang hindi minamahal. Isang batang kahit sariling ina ay tila ayaw pang arugain. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi nawawala sa mukha ni Liam ang ngiti. Maliit at mahina pero palaging nandoon. Sapagkat ang tanging kalaban niya ay hindi ang mga batang mapangbiro, hindi si Rodel, hindi si Maritz, kundi ang sarili niyang pangarap. Alam niyang balang araw, may patutunguhan ang paghihirap niya ngayon. Hindi niya alam kung paano. Hindi niya alam kung kailan. Pero alam niya, sa puso niya, may dahilan ang lahat. Sandali bago tayo magpatuloy sa mas malalim na kabanata, kung nagugustuhan mo ang kwentong ito, baka gusto mong mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating channel. Hindi para sa akin, hindi para sa kwentong ito lamang, kundi para sa mas marami pang kwentong magbibigay ng aral at inspirasyon. Sige, tuloy na natin. Dumating ang gabing iyon na magbabago ng lahat. Lumakas ang ulan, humangin ang todo, halos matanggal ang bubong ng barong-barong. Si Liam, basang-basa at nanginginig, ay nakaupo sa sulok habang si Rodel ay lasing, sumisigaw, nagwawala. Walang silbi ang bata mo, sigaw ni Rodel habang hinahampas ang mesa. Palamunin! Hayop! Rodel, tama na, mahina at takot na tugon ni Maritz. Tamaan ka ng lintik, Maritz. Iniintindi mo pa yang bata kaysa akin. At sa isang iglap na hindi makakalimutan ni Liam, itinuro ni Rodel ang pintuan. Lumayas ka rito, bata ka. Hindi man direktang sinabi ni Maritz, nakita ni Liam sa mga mata ng ina ang bagay na pinaka-nakakasakit, wala siyang laban. Hindi siya ipagtatanggol ng ina. Hindi siya pipigilan nitong umalis. Nilabanan niya ang luha. Dahan-dahan siyang tumayo, isinara ang lumang bag at tumuntong palabas sa ulan. Walang payong. Walang direksyon. Walang ina na hahabol. Walang Rodel na magsisisi. At habang lumalakad siya sa dilim, mabigat ang bawat hakbang, pero matatag ang loob. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Gutom. Lamig? Panganib? Hindi niya alam. Ang alam lang niya ay hindi na siya babalik. Hindi na siya babalik kailanman. Doon magsisimula ang pag-angat ni Liam. Pero hindi pa dito nagtatapos ang kwentong ito. Sa gitna ng dilim at malakas na ulan, naglalakad si Liam ng walang direksyon. Basang-basa ang kanyang damit, kumakapit ang putik sa kanyang mga paa, at nanginginig ang maliit niyang katawan sa lamig. Ang bawat patak ng ulan sa balat niya ay parang paalala ng bawat sugat na iniwan ng mga salita at panghahamak.
Ngunit sa halip na tumigil at umiyak, mas pinili niyang humakbang. Habang lumalakad siya sa gilid ng kalsada, may papalapit na ilaw ng sasakyan. Malakas na huminto sa harapan niya ang isang mamahaling itim na si. Bumukas ang bintana at lumitaw ang isang matandang lalaki. Matikas ang tindig, maputi na ang buhok, ngunit malinaw ang talas ng mata. Iho, anong ginagawa mo sa gitna ng ulan? Nasaan ang mga magulang mo? Tanong nito. Nag-aalangan si Liam pero nagpakita siya ng maliit na ngiti. Wala po ako mapupuntahan. Tumingin ang matanda sa paligid pagkatapos ay sa bata. Kita niya ang lamig, ang gutom, ang bigat ng mundo sa maliit na balikat ng bata. Sumakay ka. Hindi ligtas dito. Ngunit hindi agad gumalaw si Liam. Nasa isip niya ang mga salitang laging ibinabato sa kanya ni Rodel, walang gustong magmahal sa'yo. Walang mag-aalaga sa'yo. Wala kang halaga. Pero sa unang pagkakataon, may isang taong nagtanong kung ayos lang ba siya. Hindi niya iyon madala-dala agad. Natatakot po ako, sabi ni Liam, mahina pero totoo. Umiti ang matanda. Hindi kita sasaktan, iho. Ako si Don Emilio. At kung papayag ka tutulungan kita. At doon, unti-unting bumigay ang puso ni Liam. Umakyat siya sa loob ng AC, nanginginig pa rin, pero may konting pag-asang sumisibol. Habang umaandar ang sasakyan, tahimik lang siya. Tinitingnan siya ni Don Emilio at napansin niya ang lumang bag ni Liam, halos butas, halos walang laman. Liam, gusto mo bang kumain? Mahinang tango lang ang sagot ng bata. Dinala siya ni Don Emilio sa isang bukas na kainan, binilhan ng mainit na sabaw, kanin at pritong manok. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming gabi, kumain si Liam ng buo ang tiyan, walang takot na may mang-aagaw, walang sigawan, walang batok na darating. Habang kumakain, napapatingin si Don Emilio sa bata. May kakaiba siyang nakikita sa mga mata nito, katalinuhan na bihirang makita sa murang edad. Pagkatapos kumain, dinala siya ni Don Emilio sa malaking bahay nito, mas malaki pa kaysa sa buong barangay na kinalakhan niya. Iho, dito ka muna. Bukas, kausapin natin ang legal team. Kung wala nang nag-aalaga sa'yo, maaari kang manatili rito. Hindi kita pababayaan. At doon, nagsimulang umiyak si Liam. Hindi iyak ng takot. Hindi iyak ng lungkot. Kundi iyak ng unang beses na may nagpakita ng malasakit. Salamat po, iyak ni Liam, halos pabulong. Nilagay ni Don Emilio ang kamay sa balikat niya. Simula ngayon, anak, ligtas ka na. Lumipas ang mga buwan. Nagdulot ng malaking pagbabago ang bagong tahanan ni Liam. Nabigyan siya ng malinis na damit, masarap na pagkain, at silid na may sariling kama, isang bagay na hindi niya naranasan noon. Pero ang pinakamahalaga, nabigyan siya ni Don Emilio ng edukasyon. Hindi ordinaryong paaralan ang pinasukan niya. Ito ay isang exclusive private school kung saan halos puro anak ng mayayaman ang nag-aaral. Noong unang araw niya, bumalik ang alaala ng pang-aapi dati. Kinakabahan siya, nanginginig habang hawak ang bag niyang bago. Ngunit may kakaiba. Hindi siya tinawanan. Hindi siya tinulak. Instead, nakita agad ng guro ang kanyang katalinuhan. Pagkatapos ng unang exam, nagulat ang lahat, si Liam ang may pinakamataas na score kahit bagong salta. Napakatalino mo, Liam, sabi ng guro. At doon nagsimulang magbago ang tingin ng mga tao sa kanya. Habang patuloy siyang nag-aaral, naipakita niya ang galing sa mathematics, programming, at business concepts. Sa murang edad, kaya niyang magdisenyo ng maliit na API at mag-isip ng mga solusyon para sa totoong problema. Napansin iyon ni Don Emilio. At isang araw, kinausap niya ang bata sa opisina niya. Liam, ikaw na ang pinakamatalinong batang nakilala ko. Gusto kong suportahan ang lahat ng pangarap mo. Napalunok si Liam. Pero po wala naman akong talento. Sabi po nila wala akong halaga. Umiling si Don Emilio. Sila ang mga bulag. Hindi ikaw. At doon nagsimulang mabuo ang panibagong landas ni Liam, isang landas na magdadala sa kanya, hindi lang sa pagkakaroon ng yaman, kundi sa pagbalik sa mga taong minsang nagpahiya at nagtaboy sa kanya. Pero hindi pa ito dito nagtatapos. Lumipas pa ang ilang taon. Habang tumatanda si Liam, lalong umaangat ang kanyang katalinuhan.
Naging honor student siya taon-taon, at halos hindi pumapalya ang pangalan niya sa listahan ng mga mag-aaral na may pinakamataas na marka. Ngunit higit sa utak, mas umuunlad ang kanyang puso, may kabutihang hindi natanggal kahit gaano karaming sakit ang dinaanan niya noon. Sa tuwing tinatanong siya ng mga kaklase tungkol sa pamilya, napapatigil siya, napapangiti ng pilit. Wala akong pamilya pero may taong nagtiwala sa akin, lagi niyang sagot. At iyon ang katotohanan. Isang gabi, habang nasa study room siya ng mansyon ni Don Emilio, pumasok ang matanda na may hawak na folder. Liam, wika nito, kailangan nating mag-usap. Tumingala si Liam mula sa laptop, may halong kaba at pagtataka. Hindi sanay si Don Emilio na seryoso ang tono. Ito ay tungkol sa kinabukasan mo. Umupo si Don Emilio sa harap niya at inilapag ang folder. Narinig ko mula sa mga guro mo. Ikaw raw ang may pinakamataas na aptitude sa business intelligence and technology. Kaya gusto kong simulan mo ang sariling project. Nanlaki ang mata ni Liam. Ako po. Pero bata lang ako. Tumawa si Don Emilio ng mahina. Maaring bata ka pa, pero hindi ordinaryo. At hindi ko sasayangin ang talento mo. Binuksan ni Don Emilio ang folder. Nakita ni Liam ang ilang papeles, business proposal template, initial funding, at legal documents. Iho, sabi ng matanda, bibigay ko sa iyo ang pagkakataon. Kung gusto mo, ikaw ang pangungunahan ko sa isang bagong tech subsidiary. Gagawa tayo ng solusyon para sa traffic monitoring. Ikaw ang gagawa ng core system. Ako ang sasalo sa legal at funding. Napahinto si Liam, napatitig sa mga papeles, at sa unang pagkakataon, parang nakita niya ang sarili niya na may direksyon. Hindi lang basta estudyante, hindi lang basta batang inabandona. Kung hindi dahil kay Don Emilio, baka nasa lansangan pa rin siya. Kaya ngayong may pagkakataon, hindi na siya magdadalawang isip. Gagawin ko po, sagot niya, puno ng determinasyon. Gagawin ko po ang lahat. Ngumiti si Don Emilio. Iyan ang gusto kong marinig. Mabilis ang sumunod na mga taon. Sa edad na 16 na, natapos ni Liam ang prototype ng app na kanilang binuo, isang intelligent traffic solution na kayang mag-predict ng congestion at magbigay ng alternate routes. Naging interesado rito ang ilang investors. Pinalawak nila ang project. At sa edad na 18, nakapagtayo na sila ng maliit na startup na ang pangalan ay pinili mismo ni Liam. Mula sa maliit na sala ng mansyon, lumaki ang kumpanya. Lumaki pa. Hanggang sa isang araw, tinawag si Liam bilang pinakamabilis umangat na young entrepreneur sa bansa. Naging milyon-milyon ang kinikita ng kumpanya at napansin ng media ang batang henyo. May mga lumapit na foreign investors. May mga gustong bumili pero tinanggihan niya. Mas gusto kong palagin ito. Hindi lang para sa akin, kundi para kay Don Emilio, sagot niya sa isang interview. Sa puntong iyon, hindi na siya basta-basta bata. Hindi na siya alipin ng nakaraan. Hindi na siya hikahos. Naging milyonaryo siya. Pero hindi pa ito ang pinakamatinding bahagi. Dahil isang araw, isang hindi inaasahang pagkikita ang magbabago muli ng lahat. Nasa opisina si Liam, ngayon ay mas mataas pa kaysa sa alinmang gusali sa syudad, nang tumunog ang intercom. Sir, sabi ng sekretary, may 2 tao raw na gustong makipagkita sa inyo. Hindi sila naka-appointment pero umiiyak ang babae. Sabi niya mahalaga raw. Napakunot ang noo ni Liam. Sino raw sila? Saglit na nag-hesitate ang sekretary. Sir, ang sabi po nila sila raw ang mama at stepfather ninyo. Tumigil ang paghinga ni Liam. Para siyang tinamaan ng kuryente, nakaupo, nakatitig sa kawalan at mabilis bumalik ang bawat kirot. Ang hagulgol niya sa ulan. Ang pang-iiwan. Ang pagmamakaawa at walang nakikinig. Ang sakit ng pagtutulak palayo. Ngunit hindi siya nagpatalo sa emosyon. Papasukin sila, tugon niya, malamig ngunit kontrolado. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Clarissa, ang babaeng lumayas at iniwan siya. Mukhang payat, halatang pagod at may takot sa mukha. Kasunod si Rodel, hindi na ganoon kayabang at halatang lugmok. Ang tanong, bakit sila nandito? Ano ang kailangan nila? At higit sa lahat, paano haharapin ni Liam ang 2 taong nagpasimula ng lahat ng sakit sa buhay niya?
Kung gusto mo, itutuloy ko agad ang eksaktong susunod na eksena ng pagkikita nila. Pagpasok ni na Clarissa at Rodel sa opisina ni Liam, kapansin-pansin ang tensyon sa hangin. Tahimik ang buong silid, tanging tunog lamang ang maririnig ay ang malamig na hum ng air conditioner at ang mahinang pagsara ng pinto sa likuran nila. Si Liam ay nakaupo, tuwid ang likod, seryoso ang tingin. Hindi tulad ng batang iniwan nila noon, ngayon ay mukhang isang tunay na si. Suot niya ang mamahaling suit at baka sa mukha ang katalinuhan at kontrol. Nang makita siya ni Clarissa, mistulang napatigil ito at napahawak sa dibdib. Parang hindi makapaniwala. Liam, mahina niyang wika, nanginginig ang boses. Hindi sumagot si Liam. Pinagmasdan lamang niya sila, maging ang bawat kilos, bawat panginginig ng labi ng ina niyang nang iwan sa kanya. Si Rodel naman ay nakatungo, hindi makatingin ng diretsyo. Hindi na ito mukhang kasing lakas at kasing yabang ng lalaking ng agaw ng ina niya noon. Matagal, malalim at mabigat ang katahimikan. Hanggang si Clarissa ang unang nagsalita, umiiyak na. Anak-anak, patawad. Patawad kung iniwan kita. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Patawad kung... Tumigil si Liam at bahagyang tinaas ang kamay. Hudyat na sapat na ang iyak. Sabihin ninyo kung bakit kayo nandito. Diretso, walang pakiusap. Isang boses na hindi nila kilala, hindi na ang batang pinabayaan nila noon. Nagkatinginan sina Clarissa at Rodel. Si Rodel ang unang umubo, saka nagsalita. Liam, kailangan namin ng tulong. Nabaon kami sa utang. Nagsara ang negosyo ko. Tapos nawalan ako ng trabaho. Kami ngayon, wala kaming pera, wala kaming matirhan. At ang nagsabi sa amin ikaw daw ang CEO ng kumpanyang to. Dagdag ni Clarissa, humahagulgol, anak-anak, wala na kaming malapitan. Ikaw na lang ni. Nanatiling malamig ang tingin ni Liam. Sa loob niya, may halong kirot at alaala ng lahat ng sakit. Ang gabing umuulan. Ang pagsara ng pintuan. Ang pag-iwan. Ang pakiramdam na wala siyang halaga. Pero hindi niya gusto ang paghihiganti. Hindi niya kailangan ng gulo. Mas mataas na ang narating niya kaysa sa puntong iyon. Gusto niyo ng tulong, tanong ni Liam. Parehong mabilis na tumango ang dalawa. Tumingin si Liam sa secretary at nag-utos, "Can you check the company emergency support program for homeless individuals?" "Right away, sir," sagot ng secretary. Nabigla sina Clarissa at Rodel. Liam, mangyak-ngiyak na sabi ni Clarissa, hindi yan ang ibig kong. Pinutol siya ni Liam. Kung kailangan niyo ng tulong para mabuhay, tutulungan ko kayo. Hindi ako masamang tao. Huminga siya ng malalim. Pero kung ang kailangan niyo ay bumalik ako sa buhay niyo, hindi ko kayang ibalik ang hindi niyo hinawakan noon. Niyakap ni Clarissa ang sariling braso, nanginginig. Anak, please, ako ang nanay mo di. Ngunit mariin ang sagot ni Liam. Ang nanay ko ay ang taong nagpalaki sa akin, nagtiwala sa akin, nag-alaga sa akin si Don Emilio, anya, mababa ang boses. Hindi kayo. Napaupo si Clarissa, parang nanghina ang tuhod. Si Rodel naman ay kaswal na sumandal sa upuan, tila hindi pa rin lubos makaintindi. Hindi mo ba naiintindihan, wika ni Rodel, nakataas ang boses. May pera ka na. Ano bang mawawala sa iyo kung bigyan mo kami ng... Biglang tumayo si Liam. At napatahimik ang dalawa. Tahimik ngunit matatag ang tono ni Liam. Milyonaryo ako ngayon hindi dahil sa inyo. Hindi ko kailangan ng pagkilala ninyo. Hindi ko kailangang bilhin yan. Tumingin siya ng diretsyo kay Rodel. At hindi ko utang sa inyo ang kahit anong kita ko. Kayo ang umalis. Kayo ang nang iwan. Ako ang iniwan niyo sa lupa habang lumalakad kayo palayo. Hindi nakaimik si Rodel. Pero tutulungan ko kayong magsimula, dagdag ni Liam. I'll give you chance to rebuild, pero hindi ang relasyon natin. Hindi sa ngayon. At saka siya umupo muli, pagod ngunit mahinahon. Kung gusto nyo, tutulungan ko kayong magkaroon ng trabaho sa isa sa mga partner companies namin. Hindi ko kayo pababayaan. Pero ang respeto dapat ninyong pagtrabahuhan. Nagsimula muling umiyak si Clarissa. Pero this time, hindi ito iyak ng awa, iyon ay iyak ng pagsisisi. Maya-maya, tahimik na tumango si Clarissa. Anak, salamat.
Hindi namin deserve to. Sagot ni Liam, tama ka. Pero kahit kailan, hindi ko gugustuhing maging dahilan ng pagbagsak ng kahit na sino. At sa unang pagkakataon, nakita nila si Liam hindi bilang batang iniwan nila, kundi bilang lalaking mas matatag pa kaysa sa kahit sino sa silid. Paglabas nila ng opisina, nanatili si Liam mag-isa. Tahimik. Pero malaya. Dahil sa wakas, natapos na ang pang-aalipin ng nakaraan sa buhay niya. At doon niya naintindihan. Hindi kayamanan ang tagumpay, kundi ang pagbangon ng hindi nagiging tulad ng mga nanakit sa'yo. Nang sumara ang pinto, napaupo si Liam, marahan ngunit mabigat ang bawat paghinga. Parang bumagsak ang lahat ng alaala sa kanya, lahat ng sakit, lahat ng gabing umiiyak siya ng walang karga-karga, kundi gutom at takot. Pero ngayon hindi na siya ang batang iyon. Tahimik ang opisina. Tumingin siya sa salaming bintana, tanaw ang buong syudad, mataas, malawak at buhay. Lahat ng ito pangarap lang niya noon. Ngayon, parte na ito ng araw-araw niya. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Sir, okay lang po ba kayo? Tanong ng sekretary na si Mia, may pag-aalala sa tinig. Pinilit niyang ngumiti. I'm fine, Mia D. Ngunit halata na hindi iyon totoo. Sir, kanina nakita ko po kayo, sabi ni Mia, dahan-dahan. Hindi madali iyon. Kahit gaano kataas ang narating ninyo, mahirap pa rin harapin ang nakaraan. Hindi sumagot si Liam kaagad. Pinagmasdan niya si Mia, ang sekretaryang kasama niya mula ng simula, noong maliit pa lamang ang kumpanya at halos wala pang tiwala ang mga tao sa kanya. You've always been honest, sabi niya sa wakas. Thank you. Naririto lang ako, sir, sagot ni Mia, hindi niyo kailangang mag-isa. Tumango si Liam at muling tumingin sa labas. Hindi ko akalaing magiging ganito ang pakiramdam na kahit na anong taas ang narating ko, may parte pa rin ang puso ko na nasasaktan. Lumapit si Mia ng bahagya, hindi sobra, tamang distansya lang bilang respeto sa opisina. Sir, hindi ibig sabihin na mahina kayo. Ibig sabihin lang na tao kayo. Napahinga si Liam, parang nabunutan ng tinik. Hindi man niya masabi ng direkta, pero malaking bagay sa kanya ang mga salitang iyon. Maya-maya, tumunog ang intercom ng opisina. Sir Liam, sabi ng receptionist, andito po sa lobby ang isang batang nagngangalang Junjun. Sabi po niya, kaibigan ninyo raw. Napakunot ang noo ni Liam. Junjun. Tumango ang sekretary. Si Junjun po ba yung batang tinulungan ninyo noon sa underpass? Yung nagtitinda ng basahan? Biglang lumambot ang ekspresyon ni Liam. Let him in, mabilis niyang sagot. Pagpasok ni Junjun sa opisina, bitbit nito ang maliit na bag at nakatsinelas lang, maruming madumi pero nakangiti. Kuya Liam, tawag nito, kumaway pa. Ang laki-laki mo na dito. Parang artista. Napatawa si Liam, unang tawa niya matapos ang tensyon ng araw. Junjun, anong ginagawa mo rito? May dala akong balita, sabay hawak ng dibdib, humihingal. Siyempre, mahalaga. Lumapit si Liam at bahagyang lumuhod upang pantay sila ng taas. Sige nga, ano iyon, tanong niya, nakangiti. Yung nanay mo, yung totoong nanay mo, umiyak sa labas ng building, sabi ni Junjun, seryoso ang mukha. Sabi niya hindi ka na raw babalikan. Kasi hindi ka na nakatingin sa likod mo. Napatingin si Liam kay Mia, na halatang nagulat. Junjun, mahinang sabi ni Liam, sinabi niya yon. Tumango si Junjun. Kuya. Sabi niya sobra siyang nagsisisi pero alam niyang hindi ka na niya maibabalik. Sabi niya, kahit wala ka na sa buhay niya masaya siya na masaya ka. Napayuko si Liam. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. At sa wakas, bumuhos ang luha na kanina pa niya pinipigilan. Tahimik lang si Mia sa isang tabi, hinahayaang lumabas ang emosyon ni Liam. Tumingin si Junjun sa kanya, sabay abot ng maliit na kulubot na panyo. Kuya, panyo ko. Huwag mong tawanan, ha? Napangiti si Liam at tinanggap iyon. Salamat, Junjun. Pagkaraan ng ilang sandali, pinunasan niya ang kanyang luha at tumayo ng tuwid, mas matatag kaysa kanina. Junjun, wika ni Liam, handa ka na ba sa bagong trabaho mo? Napakunot ang noo ng bata. Trabaho. Tumango si Liam, seryoso na ang tono. Simula ngayon tutustusan ko ang pag-aaral mo.
At pagkatapos ng klase, dito ka magpa-part-time. Ako na bahala sa lahat. Walang utang, walang kapalit, gusto ko lang pagbutihin mo. Nang manlaki ang mata ni Junjun, ang saya at gulat nito ay parang ilaw na bumukas sa buong silid. Talaga, kuya? Totoo yan? Totoo, sagot ni Liam, sabay haplos sa ulo ng bata. Kailangan kita rito. Wow, sigaw ni Junjun, halos tumalon. Sabi ko na eh. Mabait ka talaga. Tumawa si Miad, mukhang masaya ka na agad, Junjun. Opo. Kasi hindi ako iiwan ni Kuya Liam. Kahit kailan. Natahimik si Liam sa salitang iyon. Hindi niya sinabi pero para sa kanya, iyon ang pinakamalalim na dahilan kung bakit niya sinusuportahan ang batang ito. Dahil alam niya kung paano ang pakiramdam ng maiwan. At ayaw niyang maranasan iyon ng iba. Habang nakatingin siya kina Junjun at Mia, ramdam niya na ang tunay na pamilya hindi palaging kadugo. Minsan, sila ang mga taong dumating sa iyo noong pinakawala ka. At doon, sa gitna ng malawak na opisina, sa araw na binalikan at tuluyang binitawan niya ang nakaraan, doon nagsimula ang panibagong kabanata ng buhay niya. Mas tahimik. Mas payapa. Mas totoo. Nagpatuloy ang gabing iyon habang si Miguel ay nakaupo sa malawak na sala ng mansyon, hindi makapaniwala sa dami ng nangyari sa isang iglap. Tahimik siyang nakatingin sa malaking bintana, tanaw ang mga ilaw ng syudad na parang mga bituin na bumababa sa lupa. Hindi niya namamalayan na papalapit pala si Mayor Carlos sa kanya. Miguel, mahinahong sabi ng matandang lalaki, handa ka na ba talagang harapin sila bukas? Dahan-dahang tumingin si Miguel sa kanya. Hindi ko po alam kung handa ako pero kailangan. Para ito kay Mama. Umupo ang mayor sa tabi niya. Matagal kong hinanap ang tamang panahon para sabihin sa iyo ang lahat. At ngayon na natagpuan ka na hinding-hindi na kita hahayaang mawala muli. Napatingin si Miguel sa mga kamay niyang nangangatog. Pero paano kung hindi nila ako kilalanin? Paano kung pagtawanan nila ulit ako? Anak, sagot ni Mayor Carlos, hindi ka na ang batang pinagtatawanan nila noon. Ikaw na si Miguel Santiago ang anak ko. At milyonaryo ka na dahil sa sariling pagsisikap, hindi dahil sa pangalan ko. Tumango si Miguel sa wakas, pero ramdam niyang kumikirot pa rin ang mga sugat ng nakaraan. Nang gabing iyon, mahirap siyang dalawin ng antok. Halos lahat ng alaala, ang pangungutya, ang pag-alis ng ina, ang gutom, ang pangupal sa kanya, paulit-ulit na bumabalik. Para bang lahat ng aspeto ng buhay niya ay naghahalo sa isang bagyong kumakalabog sa dibdib niya. Kinabukasan, isang mahamig na umaga ang sumalubong. Nakaayos na ang lahat, ang press conference, ang dokumento, at ang mga papeles na magpapatunay kung sino talaga siya. Nagpatuloy ang gabing iyon habang si Miguel ay nakaupo sa malawak na sala ng mansyon, hindi makapaniwala sa dami ng nangyari sa isang iglap. Tahimik siyang nakatingin sa malaking bintana, tanaw ang mga ilaw ng syudad na parang mga bituin na bumababa sa lupa. Hindi niya namamalayan na papalapit pala si Mayor Carlos sa kanya. Miguel, mahinahong sabi ng matandang lalaki, handa ka na ba talagang harapin sila bukas? Dahan-dahang tumingin si Miguel sa kanya. Hindi ko po alam kung handa ako pero kailangan. Para ito kay Mama. Umupo ang mayor sa tabi niya. Matagal kong hinanap ang tamang panahon para sabihin sa iyo ang lahat. At ngayon na natagpuan ka na hinding-hindi na kita hahayaang mawala muli. Napatingin si Miguel sa mga kamay niyang nangangatog. Pero paano kung hindi nila ako kilalanin? Paano kung pagtawanan nila ulit ako? Anak, sagot ni Mayor Carlos, hindi ka na ang batang pinagtatawanan nila noon. Ikaw na si Miguel Santiago ang anak ko. At milyonaryo ka na dahil sa sariling pagsisikap, hindi dahil sa pangalan ko. Tumango si Miguel sa wakas, pero ramdam niyang kumikirot pa rin ang mga sugat ng nakaraan. Nang gabing iyon, mahirap siyang dalawin ng antok. Halos lahat ng alaala, ang pangungutya, ang pag-alis ng ina, ang gutom, ang pangupal sa kanya, paulit-ulit na bumabalik. Para bang lahat ng aspeto ng buhay niya ay naghahalo sa isang bagyong kumakalabog sa dibdib niya. Kinabukasan, isang mahamig na umaga ang sumalubong. Nakaayos na ang lahat, ang press conference, ang dokumento, at ang mga papeles na magpapatunay kung sino talaga siya. Dumating ang mga tao, kasama na ang pamilya ni Liza, ang ina niyang kumawala sa kanya para sumama kay Adrian,
ang lalaking akala nila ay magdadala ng karangyaan pero nauwi sa bisyo, sugal at utang. Lumapit si Liza nang may nanginginig at pilit na ngumiti. Miguel, anak ako na to, si Mama. Hindi agad tumugon si Miguel. Tumingin lang siya sa mukha ng ina, kulubot, maputla at punong-puno ng pagsisisi. Pero ang sakit na dala nito ay hindi basta mawawala dahil lang sa pagtawag ng i-anak. Bakit ka nandito? Malamig pero kontrolado ang tanong ni Miguel. Pumutok ang luha ni Liza. Kasi wala na kaming matatakbuhan. Si Adrian. Naglabasan ang mga tauhan ng bangko at sheriff sa gilid ng entablado. Bitbit nila ang dokumentong nagpapatunay ng foreclosure ng bahay at sasakyan ni Adrian. Ang dati nilang yaman na ipinagyayabang sa buong barangay ay naglaho. Isinandal ni Adrian ang sarili sa poste, pilit na nagpapakatatag pero halatang durog ang ego. Kise, kaya ka pala bumalik, milyonaryo ka na ngayon, no? Ano, pagbabayaran mo lahat ng utang namin? Ang buong crowd ay napatingin kay Miguel, hinihintay ang sagot niya. Huminga ng malalim si Miguel. Kung pera ang hinahanap ninyo, marami ako niyan. Pero hindi iyon ang mahalaga ngayon. Lumapit siya sa harap ng ina, tinitigan ito sa mata. Alam mo bang ilang gabi akong umiyak dahil iniwan mo ako? Alam mo bang ilang beses akong pinagtawanan dahil anak ako ng basurera, kahit hindi naman iyon ang totoo? Alam mo bang halos mamatay ako sa gutom at pangungutya dahil sa desisyong ginawa ninyo? Napaluhod si Liza sa harap niya, umiiyak na parang batang natanggalan ng ina. Miguel, patawad. Hindi ko na mababago ang nakaraan pero maawa ka naman. Anak kita. Nanahimik ang buong lugar. Tahimik lang si Miguel at sa sandaling iyon napatingala siya sa langit. Para bang naghahanap ng sagot. Nang tumingin siya pabalik kay Liza, kakaiba ang pagkalma ng mukha niya. Hindi ko kayang magtanim ng galit habang buhay. Hindi ko kayang maging katulad ng mga taong nagpahirap sa akin. Napatigil si Adrian, nagulat. Ganon din ang lahat ng nanonood. Tumuwa si Miguel at inalalayan ang ina, tumayo. Mama, hindi ko kayo pababayaan. Tutulungan ko kayo. Pero hindi dahil kailangan ko kundi dahil tama ang gawin iyon. Naiiyak na ang mga tao sa paligid, hindi makapaniwala sa kabutihang ipinakita niya. Pero, dagdag ni Miguel habang nakatingin kay Adrian, may kondisyon ako. Napakunot ang noo ng lalaki. Ano iyon? Simula ngayong araw magbabago ka. Maghahanap ka ng matinong trabaho. Titigil ka sa bisyo at sugal. At sisikapin mong maging mabuting tao. Dahil kung hindi mo na akong makikita ulit. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa lugar. Kita sa mukha ni Adrian ang paghihirap, pero alam niyang wala siyang pagpipilian. Sige, mahina niyang sagot. Sisikapin ko. Sa wakas, ngumiti si Miguel ng marahan, hindi dahil nanalo siya, kundi dahil nalampasan niya ang madilim na bahagi ng buhay. At sa sandaling iyon, lumapit si Mayor Carlos sa gitna at ipinakilala si Miguel sa media bilang kanyang tunay na anak, ang tagapagmana ng kumpanya at foundation. Nagpalakpakan ang mga tao. Pero bago tuluyang matapos ang engkwentro, lumapit ang isang batang gusgusin, hawak ang sirang laruan. Kuya Miguel, totoo ba na tutulungan mo ring mga batang tulad ko? Nakangiti si Miguel, lumuhod at hinaplos ang buhok ng bata. Simula ngayon, walang batang mararanasan ang naranasan ko. Mas lumakas ang palakpakan. Mas naging maliwanag ang araw. At mas naging magaan ang puso ni Miguel kaysa dati. At dito muling bubukas ang panibagong kabanata ng kanyang buhay. Ang ngayon ay hindi lang para sa sarili, kundi para sa lahat ng batang minsang tulad niya iniwan, pinagtawanan, pero kailanman ay hindi sumuko. Narating ni Miguel ang pinakamatagal niyang inaasam, ang kapayapaan sa puso at ang tagumpay na hindi nakasugat ng iba. Matapos ang press conference at ang maraming luha na bumuhos, tumungo siya sa rooftop ng gusali kasama si Mayor Carlos. Mula roon, tanaw niya ang buong syudad, kumikislap, umaandar, at puno ng mga taong may kanikanyang laban sa buhay. Miguel, sabi ni Mayor Carlos, simula ngayon, hindi ka na mag-isa. Kasama mo na ako pati ang buong pamilya. Huminga si Miguel ng malalim, ramdam ang kabigatan at gaan ng sandali. Maraming salamat po. Hindi ko inakalang darating ang araw na ito. Hinarap siya ng kanyang ama. Hindi mo kailanman kinailangang humingi ng tawad sa kahit sino.
Ang malas na nangyari sa'yo dati ay hindi mo kasalanan. Ngayon, gamitin mo ang bagong buhay mo para gumawa ng tama. Tumango si Miguel. Yun po ang plano ko. Para sa mga batang tulad ko noon. Nang gabing iyon, nagdaos ng isang simpleng hapunan sa bahay ni Mayor Carlos. Nakaupo sina Miguel at Liza sa parehong mesa, hindi bilang mag-ina na agad nagbalikan, kundi dalawang taong pareho pang may sugat, pero handang subukan ang pagpapatawad. Tahimik si Liza habang nakatingin kay Miguel. Sa wakas ay naglakas loob siya. Anak, salamat. Hindi ko deserve ang kabutihan mo. Balang araw, makakabawi rin ako sa'yo. Hindi ngumiti si Miguel, pero hindi rin nanlamig. Mama, ang mahalaga sinusubukan mo. Doon magsisimula ang lahat. Sa sulok ng mesa, tahimik na nakikinig si Adrian. Hindi siya makatingin ng diretsyo, punang hiya ang kanyang puso. Ngunit sa unang pagkakataon, nakita ni Miguel sa mga mata nito ang tunay na pagsisisi, hindi ang galit, hindi ang yabang, kundi isang taong napagod na rin sa sariling kapalpakan. Pagkatapos ng hapunan, lumabas si Miguel sa bakuran at tumingala sa maliwanag na buwan. Parang kausap niya ang nakaraan, bitbit ang lahat ng sakit, gutom, at pangungutya na minsan nang bumakat sa kanya. Pero ngayong gabi, dahan-dahan niya itong binitawan. Dumating si Olivia, ang kasamang tumulong sa kanya sa foundation. Miguel, handa ka na ba sa bagong bukas? Marami tayong bata na hihintayin kang makilala. Napangiti si Miguel, isang tunay at payapang ngiti. Handa na ako. Simula bukas, sisimulan natin ang programang magbibigay ng pabahay at edukasyon sa mga bata. Walang batang matutulog sa kalsada ulit. Muli siyang tumingin sa kalangitan. At sana kahit saan man siya naroroon ipinagmamalaki ng tunay kong ina ang taong naging ako. Mula sa loob ng bahay, natanaw siya ni Mayor Carlos at dahan-dahang ngumiti. Ramdam niya ang pagmamahal at pag-asa na matagal niyang nawalay. Kinabukasan, opisyal na inilunsad ni Miguel ang Santiago Foundation for Children, isang proyekto para tulungan ang mga batang iniwan, inaabuso, o lumaki sa kahirapan. Daang bata ang nagtipon sa unang araw, bitbit ang pag-asang hindi na nila kailangang mag-isa. Habang nagsasalita siya sa entablado, lumapit ang batang dinaluhan niya kahapon, yung gusgusin pero puno ng tapang sa puso. Kuya Miguel, salamat. Dahil sa'yo, may pag-asa na kami. Napangiti si Miguel at inakbayan ang bata. Hindi lang kayo may pag-asa. Lahat tayo. Lahat tayo may karapatang mangarap at magkaroon ng magandang kinabukasan. Nagpalakpakan ang libo-libong tao. Sa huli, ang batang dating pinagtawanan, iniwan, at hinamak ay hindi lamang naging milyonaryo, naging ilaw siya sa mundong madilim para sa maraming bata. At doon nagtatapos ang kwento, isang paalala na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa kabutihang nagagawa para sa iba.